Yung leadership, parang isang mahabang tightrope. Ano? Ang tawag natin dyan ay leadership balancing act. Minsan, kailangan mong tumingin sa big picture. Minsan naman, kailangan mong dumitalye. Di ba? So, ang laging tanong kailan ka mag-zoom in, kailan ka mag-zoom out? Kapag ka, syempre, strategy, zoom out ka. Diba? You look at the trends, big pictures, opportunities, risks. Dapat nakikita mo yung long-term direction mo. Pero kapag yung mga problema sa execution, diba? Zoom in ka. No? Anong bottleneck? May roadblock ba? Ito yung panahon para magtanong ka, mag-intervene, makialam. So, kailan ka mag-intervene? Kapag ka merong red flags, may delays, may misalignments, o kaya may conflict na hindi kayang ayusin ng mga tao, so kailangan mo makialam. Now, when do you give way, no? When do you get out of the way? Siyempre, pag malinaw yung direction, kaya ng mga tao mong gawin yung trabaho, doon ka lang sa tabi at mag-offer ka lang ng iyong support kung kinakailangan. Ito yung reality ng leadership You have to deal with organizational paradoxes. Paano mo pasasayahin ang mga customers nang hindi ka nalulugi? Kailan mo unahin yung productivity at kailan mo naman ipaprioritize yung employee welfare? Dapat balansehin mo yun. Walang fixed na formula. Kaya dapat ang isang leader ay maging mahusay sa discernment. They should be agile and they should be adaptive. Kaya nga hindi pwedeng walang hilig mag-aral or matuto. Kapag hindi curious ang leader, hindi niya makukuhang gawin na maayos yung kanyang trabaho. Hindi pwede kasing laging nakatuto ka lang doon sa maliliit na bagay pero hindi mo rin pwedeng gawin na puro sa taas ka lang nakatingin. So the best leaders know when to zoom in, they know when to zoom out, they know when to step in and when to get out of the way. So tamang diskarte, tamang timing, pag-aralan natin kung paano natin gagawin ito ng mahusay.